Mock Draft 2025, mga posibleng kunin ng bawat PBA teams at ang mga kadahilanan kung bakit sila ang mga kukunin. At ang mock draft na to depende din sa mga kailangan ng team. Kung may kakulangan ba sila sa big man, power forward or guardia. Sino-sino nga ba sila? Ang mga idadrop na pangalan natin ay posible pang magbago at posibleng maiba sa mismong PBA draft. Tara, huwag na natin patagalin. Sa first round, as expected, ang pinakaunang pipili ang Terra Firma Jeep. First pick nila ay si Juan Gomez de Liano, isang pure point guard na magaling sa playmaking at pure shooter din. Sa playing style, medyo hawig sila ni Chris Ross na siyang nakakuha nga ng 5 steals sa loob ng 24 minutes playing time under BC Wolves. Siya din yung tipo na guard na kapag binigyan mo lang ng playing time, hindi ka talaga ipapahiya. Madaling nakapagbigay ng big impact sa team at pang future gilas ang datingan. Sa katunayan mga kuis, dati ko na itong napansin na si Juan GDL sa UP days niya nung kasama niya si Kobe Paras. Shooter talaga at may hatak sa crunch time. Well-rounded player at consistent. Well, yun nga ay kung alam mo kung paano siya i-utilize kasi kapag hindi, mag-i-end up lang din si Juan GDL na inconsistent at bababa ang efficiency rate niya. Asahan mo ng mga ganitong player, hindi na magtatagal sa Terra Firma. Syempre, Terra Firma pa ba? Di ba factory yan sila? Maswerte pa rin na makakuha sa kanya after 1 year at deserve ni Juan GDL ang first pick. Second pick sa first round, susunod na pipili ay ang Phoenix Fieldmasters at ang posibleng pipiliin nila ay si Jason Brickman, ang 6-foot guard. Pero posible ding hindi. Ayon kay Coach Will Wilson na mala Dorian Peña type daw na big man ang gusto nilang makuha sa draft. At sa pagpasok ni Jiu Chu, mukhang nabago ang plano nila. Si Jiu Chu lang kasing isa sa pinakamatangkad na big man na papasok sa PBA draft ngayon. Pero kung mala Dorian Peña ang hanap nila, hindi kay Jiu Chu ang sagot. Si Chu kasi batang-bata pa sa power play at manggaan. May kabagalan din konti pero may handling at shooting naman. Kinagandahan sa kanya, masipag under the rim at madaling maka-adapt sa system, madali din daw turuan at may good attitude. Para siyang si Isaac Go kung maglaro. Pero dahil bata pa si Chu, marami pang mga tao nang kailangan niyang gugulin at marami din siyang rooms para sa improvement. Kung si Jason Brickman naman ang magiging first pick ng Phoenix, okay na okay din naman. Napaka-shooter din ito, pang dribble drive ang type. Mabilis at goods din sa playmaking. Yung experiences niya sa SGA, Alab Pilipinas at Taiwan League ay magandang bagay sa pagpasok niya sa PBA. Ito rin ang dahilan kaya nangangati ang ibang PBA teams na makuha siya. Pangatlo, ang susunod na pipili ay Blackwater Bossing. Ang third pick natin ay si Will Gozum, isang 6'5 forward center na nakapagtala ng pangalan sa MPBL bilang isang athletic big man na may jumpers at simple gumalaw pero epektibo. May ilan din na nagsasabi na yung playing style niya para si Nelson the Bull Asaytono. Kapag kinuha ito ng Blackwater, major shot nila to, lalo na kung kulang sila sa isang aggressive big man sa poste. Pang-apat, ang fourth pick natin galing sa Northport at ayon kay Bonitan na maghahanap daw sila ng mala Arvin Tolentino na wing at ang pipiliin daw nila ay si Chris Kuhn. At masasabi ko na si Chris Kuhn isa sa mga pinaka-legit na wingman sa lahat ng draftees. Kahit di man siya singtangkad ni Arvin, pero yung shooting prowess niya nandyan Unstoppable mag-drive at may handling, mabilis din. Tiyak ako na hindi magsisising NP sa pagkuha sa kanya pero syempre hindi naman yan magtatagal dyan. SMC pa rin ang may kinabang. Panglima, ang susunod sa draft order ay ang NLEX Road Warriors. Pipiliin daw nila si Daf Panopio. Solid ang composure ng guard na to, mataas din ang kumpiyansa. Tumatak sa mga taong pangalan niya dahil sa performance niya sa Batang Gilas. Mataas ang IQ, malas ka Ate Thompson ng playmaking. Parang hindi nga ako makapaniwala na magpapadraft siya sa PBA. Pang-anim, ang pipili para sa 6th pick ng first round ay ang Magnolia Hotshots. Ayon sa kanila, naghahanap sila ng possible na ipapalit kay Rafi Rivas. Si Ladis Lepalam ang posibleng pipiliin nila ayon sa Magnolia Insider. Masasabi ko na kumpara kay Jiu Chu, mas mabilis ng konti at may shooting pang long range din itong si Lepalam. Siguro konting bilis pa para mas maging mamaw pa to si Lepalam. Isang 6'9 center at sigurado ako na kapag nabigyan siya ng playing time, mabilis mahasa si Lepalam na di hamak, mas may galaw kumpara kay James Laput. Pampito, base sa draft order, pampito ang Meralco Bolts at si Jeremy Robinson ang posibleng piliin ng Meralco. Isang 6'2 guard na malarami Martin kung maglaro, yung handling niya, yung speed. At sa nakikita ko parang naghahanap ang Meralco ng isa pang Chris Newsom at ang Meralco mahilig sa half-blood guards. Pangwalo, ang susunod na pipili ang Converge. 8th pick na posibleng piliin ang Converge ay si Dave Ando. 6'7 PF may jumpers, masipag sa rebounding at expertise niya. Yung one-hander shot. So kung kukunin nila to, meron na naman silang isa pang Justin Baltazar. Pang-siyam, San Miguel Beerman.
9th pick sa first round, ang pipiliin daw nila si James Una, isang 6'5 forward center. Napakasimple gumalaw, underrated, pero masipag sa rebounds. Hindi ako sigurado kung ito ba talagang kukunin ng SMB. Marami na kasi silang big man. Kung kukunin nila to sa draft, para na rin nilang binalik si Vic Manuel. Pang-10, ang rain or shine, posibleng 10 pick dito ay si Mario Barasi, 6'7 forward center. Sa lahat ng first picks, mukhang si Mario Barasi ang pinaka-underrated sa lahat. Medyo shy type pero masipag. Naniniwala naman ako na mabilis sasaan si Barasi Jr. lalo na kapag under coach Yang Yao. Pang-11 ay ang Hinebra. Kukunin daw nila is either si Daf Panopio if available pa or si Sean Umali, isang 6'3 guard. Para sa akin, para siyang undersized na big man na hawig kay Bo Belga ang katawan at playing style. Kahit malapad at malaki pero hindi naman mabagal. May handling din siya at promising. Pang-12 at pinakahuli ay ang rain or shine pa rin. Bali nakuha ng Rosto dahil sa trade na na-involve si Jewel Ponferrada at TNT. Wala pong first pick ang TNT ngayon. Posibleng piliin ng Ross dito ay si LJ Gonzalez, 5'10 guard. Kahit medyo undersized na masyado pero mala Felix Lemete daw ang guard na to. Solid ang mga plays niya at mabisa sa clutch time. Magandang addition na naman to sa mga pesky guards ng Ross. At yun po nasa mock draft list natin sa upcoming PBA Draft 2025. Ano masasabi nyo dito mga koys?